Yun din yung dahilan kung bakit ito, medieval, nagkakaroon ng suguran, farmer ka, di ba? Ilalim ka ngayon sa mga tao ng hari para ikaw ay maproteksyonan. Yan yun na yung mga duke, yan na yung mga earl, di ba? May konteksto kasi yan eh, yung binabanggit mo na yan, Xiao. May konteksto yan. Kasi, ang konteksto niyan, yan yung problema sa ating bansa. Hindi natin masyadong pinagtutuunan ng pansin ng world history. Eh. Oo. Ang konteksto kasi diyan, merong tinatawag na Pax Romana eh. Ano panahon ng Roman kasi Empire? sa loob ng mahabang panahon, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng Roman Empire. Nag-iisang emperador. Kaya Pax Romana kasi may kapayapaan dahil iisa lang ang iisa lang ang namumuno. Iisang pera, iisang utang pangkalakalan, iisang relihiyon. So, magkakaproblema yan ang Europa, no? Magkakaroon ng problema ang Europa nung unti-unti. Ito ang problema sa Roma eh. Ang Rome was not built in a day. Ibig sabihin matagal bago naging Roma ang Roma. Pero ang kabaliktaran niyan, hindi masyadong binabanggit, hindi rin bumagsak ang Roma. Agad-agad. Isang araw. Ang tagal. Nagumuho yan. Daang taon. Daang taon. So, ang nangyari dyan is that dahan-dahan bumagsak ang Roma. So, unti-unti din naramdaman ng mga tao yung kani-kanilang problema. No? Kumbaga, nung nawalan na sila ng protektor na malakas na army, kinailangan nilang magkaroon ng bagong tagapagtanggol. At nag-away-away din sila kasi pag nagkaroon ng power vacuum, nawala yung power base na yon, talaga scramble yon. Sinubukan ni Carlo Magno, Charlemagne. Charlemagne. Oo. Charlemagne, no? Carlo Magno, ibig sabihin, Charles Magno, The Great. malakas. Great. Oo. So, si Carlo Magno, sinubukan niya sana na tagpi-tagpiin ulit yung dating Roman Empire, pero hindi niya kinaya. Yan yung holy. Pero malaki din. Yan yung holy. Pero malaki din yung imperyo Ni Carlo Magno. Ni Carlo Magno. Pero hindi niya din kinaya. Nung namatay si Carlo Magno, doon na talaga yung disintegration ng Europe into many countries. So, dumami yung hari at papasok pa dyan yung simbahang katoliko, pati yung papa hari noon eh. Kasi meron siyang mga estadong papal. Diba? So, yan na. So, may konteksto ka na itong mga hari na ito, ay may mga hari sa iba-ibang bansa, tapos ang nangyayari dyan, paano yan nabubuo? Paano sila nagkakaroon ng mas malakas na mga kaharian o imperyo? Hindi, ang importante nga na makita sa presence ng mga hari is yung concept ng stability. Correct. Ang existence ng isang hari symbolizes stability. Ibig sabihin, matibay, malakas, matatag. Hindi basta-basta mabubuwag. So that's the reason why pinapasa nila yan from father to son. Kasi, problema nga naman, ewan ko kung napapansin nyo, mga kadulota, ewan ko kung napapansin nyo, magulo ang isang bansa tuwing nag-i-eleksyon. Hindi mo napansin nyo? Kasi ano ba nangyayari kapag ka nag-i-eleksyon? Kapag nag-i-eleksyon, nagwawatak-watak yung mga tao kasi may kanya-kanya silang sinusuportahang tao para doon sa eleksyon. Diba, no? So actually, elections are divisive. Tama. Mag-aaway-aaway yung mga tao dahil sa eleksyon. Yan yung nangyari sa atin nung nahalal si Digong. Nag-aaway-aaway tayong mga Pilipino. Hanggang ngayon, Hanggang ngayon, 2 taon na, nag-aaway-aaway pa din tayo. Very divisive. Actually, pag tinignan nyo, ang demokrasya is very divisive. No? That's the reason why yung mga monarkiya, gusto nila yan. Kasi, yung magsasaka ka, hindi mo nakikita yung power struggles na yon. At saka wala pang TV nun wala pang media. Kasi hindi nila pinapakita yung awayan na yan. Yes. No? Sinisettle yan sa loob ng pamilya. Correct. Pagkatapos nilang magkagulo, may lalabas na bagong hari at yun ang magiging objective niya at magiging function niya is magkaroon ng unity
doon sa ilalim ng sa kanyang kaharian. At gusto mo pang magpalakas yan, you unify with other kingdoms. And how do you do that? Hindi, By? actually, stability yan eh. Oo. Kasi nakikipag-asawa yung Correct. yung Yes. yung isang miyembro ng isang royal family Correct. with yung members ng other royal family para hindi sila magyera with each other. Yan yung function dati ng royal wedding. Ay consolidation ng power. So ibig sabihin, where pa yung nire-represent. Kaya nga malas din minsan yung mga malas din minsan yung mga prinsipe at saka prinsesa kasi Hindi pwedeng piliin nila by romance, yung love lang, yung kanilang mapapakasawa. Ito'y inaayos. Fast forward tayo ng konti. Panahon ni Queen Victoria. Di ba? Yung panahon ni Queen Victoria, silang mga kapamilya ni Victoria, naiano na sila, naibigay na sila sa bata pa lang sila, naibigay na sila sa iba't ibang mga prinsipe na anak ng mga ibang hari ng ibang lugar para magkaroon ng alyansa. At yun nga yung ginawa. Kasi itong si Queen Victoria, nagpakasal ito kay Prince Albert ng Saxe-Coburg-Gotha. No? At itong Prince Albert, loko-loko din ito. Gusto niya, ang plano niya kay Victoria, yung progeny niya, so anakan niya ng anakan si Queen Victoria. At ang mangyayari, lumaki lang ng konti, itong mga anak niya, ipapakasal na sa iba't ibang mga European houses at magkakaroon ng isang, kumbaga, family of European royalty, no, na namumuno sa iba't ibang lugar na sila-sila din, mga kapamilya din nila para magkaroon ng mga trade alliances, magkaroon ng mga peace agreements, etc. etc. ginagawa din naman yan actually, maski dito sa Pilipinas, di ba? Ginagawa din yan eh. Napaka-basic kasi na strategy yan. So, halimbawa, yung isang dato, di ba, no? Yung anak niya, ipapakasal din doon sa anak ng isa pang dato sa kabilang barangay o kabilang bayan para hindi din mag-away yung dalawang bayan o barangay. Tama. So, ano yan? Napaka-common na strategy. Maski mga ordinaryong tao, ginagawa yan eh. No? Para hindi na mag-away-away yung mga pamilya, yung mga anak na lang para at least mag-merge yung mga family tsaka family interest. Kaya ngayon, parang akala nyo, di ba, dati, basta in love, nagpapakasal, di ba? Pero noon, ano yan, may mga political considerations yan. No? Kasi, depende sa rango mo. Now, halimbawa, kung ikaw yung panganay na anak na lalaki, ikaw yung susunod na hari. Correct, Nako, ikaw yung susunod. Nako, napaka-importante kung sino yung mapangasawa mo. Oo, yung tawag dyan, ano yung patri local ba yun? Yung, Yung marriage din. Yung, pati yung primogeniture. Yan, yung primogeniture. Ibig sabihin, kasi ganito yan. Ang isip ng mga tao nun, kaharian yan, di ba? Ngayon, kung ibibigay mo to, di ba tayo, ang ginagawa natin ngayon, hinahati-hati natin yung mga lupa, di ba, kapag imamana. Pero, ang mangyayari dyan, kapag hinati-hati mo yan, liliit. So, ang ginagawa nyo, di ba, sa primogeniture, kung sino yung matanda na lalaki, yun na yung hahawak para mapanatili yung lakit at kahit na siya yung humahawak at nagmamanage at may-ari ng lupa, kayo pa rin ay nakikinabang dahil ang laki-laki pa rin ng lupa. Ibig sabihin yung kita niyan, naaambunan pa din kayo, secured kayo, dahil doon hindi yung kapag lumiit lahat ng lupa, kapag napakaliit na ng lupa, pag hahati-hatian nyo pa, hindi, wala na, ibibenta nyo na lang yan. Maganda na bring up mo yan, Xiao. Kasi yan ang fundamental na pagkakaiba ng Europa at saka ng Pilipinas. Kasi sa Europa, napakahalaga ng lupa. No? Napakahalaga ng lupa. Kasi, katulad nga na sinabi natin, ang laki ng populasyon ng Europa. Tapos, malaki din naman ang lupa nila, malawak din ang Europa. Kaso, hindi lahat ng parte ng Europa ay po pwedeng pagtaniman. Marami silang mga maraming mga lugar sa Europa, puro bato na, alam mo yun, hindi na ideal for agriculture. That's the reason why sa Europa, naging masyadong mahalaga ang lupa. Correct. Hindi kagaya dito sa Pilipinas, kasi nasa Pacific Rim of Fire tayo, di ba?
lahat dito, kahit saan ka magpunta dito sa may Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi dito sa island Southeast Asia, no? Yung karagatan bahagi ng Timog Silangang Asya, kahit saan ka magpunta dyan, napaka fertile ng lupa. Okay. So, ang nangyayari, yung mga tao hindi nag-aagawan ng lupa. Di ba? Di katulad sa Europa. Nag-aagawan Sa sila ng lupa. Espanya, maraming unfertile land doon. That's the reason why dito sa Pilipinas, ang mentalidad ng mga Pilipino, kung pagdating sa yung binanggit mo, yung manahan ng lupa, ang mentalidad ng mga Pilipino dyan, okay, 4 kayong anak ko, hahatiin ko yung lupa ko sa 4, paghati-hatian nyo yung 4. Diba, no? Kasi hindi masyado mahalaga yung lupa para sa mga Pilipino. Nung umpisa. Siyempre, nung lumaki na yung populasyon natin, Naging importante na din yung lupa. Yan din yung nangyari sa Europe noon dahil marami sila yung lupa, hindi lahat ay fertile. Kailangan i-secure nila kung ano yung kanila. That's the reason why inimbento nila yung primogeniture. Para wag magkawatak-watak yung lupa at humina sila, binapaasa lang nila yung trono at saka yung control sa lupa doon sa panganay na anak na lalaki. So ngayon, paano nila ngayon gina-justify na bakit kami may lupang malaki? Bakit kami ang pinuno? Paano nila gina-justify ito? Well, ang unang-una naman dyan is yung lupa ay pag-aari na nila, no? Kasi nakuha nila yan sa mamamagitan ng digmaan. Digmaan, gera. Kasi Diba? mapapansin ninyo, ang mga Europeo dati, no? Even as late as sa time ni Hitler, even as late as sa time ni Hitler, ang main purpose of going to war is to acquire land. Kasi ang nangyayari sa Europa, ito si hari ng Espanya, makikipaggera siya sa hari ng Portugal o ng hari ng Pransya. Ang panalo, babayaran ng talo ng lupa. Ganon ang ganon. Kumbaga so parang nangyayari, parang sugal yung Panginigma. yung gera. Ano yan, parang pumupusta ka. That's the reason why ang number one purpose noon dati ng mga kaharian sa Europa ay palakasin yung kanilang puwersang militar. Kasi pag humihina yung puwersang militar mo, sasakupin ka ng ibang hari. Pagkatapos kukunin nila ngayon yung lupa mo, no? Again, no? Pag kinumpara natin yan dito sa ating bansa sa Pilipinas, walang ganyang mentalidad Hindi yung sila mga kumukuha ng Pilipino. lupa. Kasi sobra dami ang lupa dito sa I-rate lang nila Pilipinas. yung mga pupugutan ng ulo, kukunin ng mga goods, uuwi ng bayan nila. Now, So, kaya paulit-ulit namin sinasabi, ibang-iba ang konteksto ng Europa kaysa sa Pilipinas. iba yung royal family, iba yung mga dato dito, dato class, doon sa royal family, yung blue blood, yung royal blood doon.